Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana mo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng masagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan na aking ani. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw pong ito, nais ipabatid sa atin ni Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang luho o yaman ng mundo upang maging masaya. Mas higit na mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Yung taong sa Diyos umaasa, yung taong sa Diyos kumakapit, hindi sa kaniyang sarili, hindi sa material na bagay, hindi sa pera, hindi sa mga alahas, hindi sa mga sasakyan, hindi sa bahay at lupa, hindi sa propesyon. Ang tunay na magbibigay kasayahan at kabuluhan sa ating buhay ay isang pusong handang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi po ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala
sa laki ng kanyang kayamanan. Ibig sabihin po nito na hindi sa kayamanan nasusukat ang tunay na dangal ng isang tao. Ang nakakalungkot po sa ating lipunan, sa kasalukuyan, tila baga nakatutok tayo sa kung ano ang estado ng buhay ng isang tao. Kapag mayaman ka, mas tinitingala ka, mas binibigyan ka ng pagpapahalaga. Kung mahirap o pobre ka lamang, minsan parang wala kang halaga. Hindi ka na pakikinggan. Yung tinig mo, minamaliit at binabaliwala. Dahil minsan, pera ang nagpapatakbo sa ating sistema. Kaya nga ang Diyos, si Jesus Nazareno, ang takbuhan ng mahihirap. Si Jesus Nazareno, takbuhan ng mga inaapi. Si Jesus Nazareno, takbuhan ng mga may sakit at karamdaman. Si Jesus Nazareno, takbuhan ng mga taong walang-wala. Di po ba't minsan sadsad na tayo sa ating buhay? At ano ang ating ginagawa? Nagdadasal tayo, nagmamakaawa tayo dito sa loob mismo ng simbahan ng Quiapo dahil umaasa tayo, pinakikinggan tayo ni Jesus Nazareno. Kung ang mundo ang tingin sa atin walang halaga, kay Jesus Nazareno, espesyal tayo sa kaniyang puso. Sapagkat si Jesus Nazareno, kaibigan ng mahihirap, kaibigan ng mga taong walang-wala. Si Jesus Nazareno, kaagapay ng mga taong sadsad na at wala nang mapuntahan sa buhay. Kaya nga sa tuwing tayo ay nagdidibusyon, sa tuwing tayo ay nagdarasal, sa tuwing tayo ay namamatata, tayo ay tumatakbo, lumalapit at kumakapit sa Diyos. At ito yung pagkapit na nais ng Diyos sa atin, na kumakapit tayo sa Kanya, hindi lang dahil may problema tayo, hindi lang dahil may kailangan tayo. Nais ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay, kumapit at magtiwala tayo sa Kanya. Kaya nga po na sinasabi natin na ang kaharian ng Diyos ay karanasan ng mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos para sa mga taong umaasa, nagtitiwala at may pananampalataya sa Kanya. Ang kaharian ng Diyos, hindi yan sa pangmayaman lamang. Ang kaharian ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga kabahagi, nangunguna sa kaharian ng Diyos ang mga dukha, ang mga pobre, ang nagdadalamhati, ang inaalipusta, ang mga nagugutom, the lost, the last, and the least. Dahil itong mga taong ito, espesyal sa puso ng Diyos. Mayroon tayong iba't ibang kwento, kahinaan at kalakasan. Lahat tayo, iba-iba ang layunin, hamon at karanasan sa buhay. Gayunpaman, tinawag tayo ni Jesus Nazareno upang makilala ang Kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, anumang gawin natin sa ating buhay, hindi tayo magiging masaya
kung wala tayong relasyon at kaugnayan sa Diyos. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Anumang gawin natin sa ating buhay, magsumikap ka man 24 oras, hindi ka magiging masaya kung wala kang relasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Aanhin po natin ang kayamanan sa mundo kung ang kaluluwa naman natin ay maghihirap sa impyerno dahil tayo'y naging sakim at makasarili. Magbahagi tayo tulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Binahagi niya ang lahat sa kanya: katawan, dugo, buhay, hininga. Ibinigay niyang lahat sa atin. Walang itinara para sa kanya. Bakit? Dahil ito po ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagbibigay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.